And change is not easy. Because many times, change is disturbing. Change is difficult. Yep. Change sometimes is expensive. Yes. Change many times is unwelcome. Pero if there is no change, do you know you start to die if there is no change? Yes. Life becomes boring when routine na lang ng routine. Kaya minsan sa buhay natin, may mga pangarap tayo gusto natin magbago. Part yun ng dynamics ng buhay. No, yung gusto mo pagbago. Katulad ni Jesus, sabi niya, let's go on the other side. Kaya parang sa buhay natin, gusto natin may pagbabago naman. Diba? Sino sa inyo yung yun na lang ng yun ang gustong kainin? Diba? Minsan gusto natin magpabago-bago naman. Minsan, yung buhay natin, nakakasawa kayo kapag yun ang yun. Amen? So si Jesus, sabi niya, let's go to the other side. Number 2, sumama yung mga disciples. Bakit po? Because Jesus was with him. Alam niyo po, ang maganda sa buhay, kung may pagbabago man, mas madali sigurong tanggapin ang pagbabago kung alam mong sinasamahan ka ng Lord. Naalala niyo si Moses sa Exodus chapter 33, nung sila ay from Egypt, papunta na sila ng Promised Land, nag-stop over muna sila after the Red Sea, and then papunta na sila ng Promised Land. Sabi ni Moses sa Exodus 33, if your presence don't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Sa buhay natin kung minsan, naalala ninyo, mas exciting tayo sa mga pagbabago ng buhay nung magkaroon tayo ng personal relationship kay Lord. Amen ba? So sinama nila si Jesus. Yung boat po, by the way, ang boat po ay nagsumisimbolo ng, the boat symbolize, it's the channel of change. Vehicle kasi ito eh. Sa ating buhay, pwede itong employment, pwede itong opportunities, no? Para may pagbabago kasi, merong ang kailangan para mangyari pagbabago. So, yung boat, kasi yun ang kailangan nila para makapunta rin sa kabila. So, it represents a way, a channel, an instrument, mga example na sa ating kapanahonan, nag-aral ka, ngayon matapos ka mag-aral, kaya ka nag-aral, gusto mo magkaroon ng bagong trabaho. Kaya lumipat ka ng lugar, kasi doon sa lugar na yun, nag-maasa ka ng panibagong opportunities. Marami nga sa atin pumunta ng Amerika. Iniwan ang mga mahal sa buhay, nagtiis ng mahabang panahon, ang iba hanggang ngayon nagtitiis pa. Kasi parang yung boat, gusto natin kasi may karoon ng pagbabago. Yung iba nag-asawa, yung iba gustong makapag-asawa, yung iba naghihintay na makapag-asawa. Amen. Lakas So, ng imin sa likod. So, ito po yun ito po yung yung boat symbol po siya ng mga means, channels. At maganda sa boat na ito, simbolo din siya ng ating buhay. Amen. Kaya sa buhay natin, siyempre, para makalipat ka sa kabila, para may pagbabago, dapat buhay ka. Pero sa buhay, mas maganda kasama si Jesus. Amen? Amen. So, ikatlo po na insight, pero kahit nakasama mo si Jesus, kahit ang lagi mong inaasahan ay magandang bagay, meron pong storm. Yes. Yes. Always. Ang storm po ay sumisimbolo ng mga problema naman. At sa Bible po, ang sabi rito ay hindi lang basta storm, furious. Amen. Ano yung furious? Nakakita na kayo taong furious? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Imagine niyo yan kung furious. Kung yan ay furious, hindi kayo makakaupo dyan ng mapayapa. Delikado kayo. Pero ngayon yung katabi niyo, calm yan. Calm. Calm. So yung furious po, ano yan? Yan parang tsunami. Yan yung katulad ng binalitan isang araw, yung thunder. Yung tatakot ka, yung talagang may nagwawala. Yan yun. So, ang characteristic po ng problem, tulad ng storm na ito, kung papansinin niyo po, ang pinasa po natin, sabi po rito ay bigla, walang paalam, walang sign. Bigla na lang darating. Minsan sa buhay natin, ganda-ganda ng inaasahan mo, kasama mo si Lord. Diba? Ikaw umaasa, maganda lahat, nagpipray ka naman, may pagbabago, kasama mo si Lord. Ganda yung pagsasama niyong mag-asawa, ganda-ganda ng samahan niyo ng iyong employer, ganda-ganda ng sweldo mo. Without warning, furious storm will come. At ang matindi, hindi lang basta dadaan. Ang matindi, katulad ng binasa natin dito, ang sabi po, gustong ilubog yung bangka. Kita niyo naman, hindi lang basta dumaan, di ba? Kung dumaan, okay lang. Pero ang delikado,
parang bagyo, tutuklapin yung bahay mo, lulunurin ka. Katulad po nito, lulubog yung bangka. Lulubog po yung bangka. Ano po ang nangyari sa kanila? Noong po pagkakataon na sila po ay nasa gitna na ng bagyo, what happened? First, that you will notice, they first tried to solve it on their own. Nalimutan nila kung sino yung kasama nila. Nakita nila yung laki ng problema. Nalimutan nila kung sino yung kasama nila. Samantalang si Jesus kasama nila, anong ginagawa ni Jesus? Natutulog lang. Isipin niyo yun, kalagitnaan ng bagyo si Jesus tulog. Samantalang lahat ng disciple, tsaka nagkatabo yun kasi lulubog sila. Until maranasan po nila, kasama pa nila si Jesus. Ano po ang natural, napansin niyo pong tendency nung dumating po ang bagyo? Ang una po, their response, fear. Na-overcome sila ng fear. Tulad po natin, madalas pag may problema, yung ating faith nasishaken. Kakalimutan natin, tumanggap na pala tayo kay Lord, nagtiwala na pala tayo kay Lord. Pero ano po ang nangyari? Natural tendency. Siyempre, may problema. Yung sinabi ng Bible na sa James chapter 1, rejoice when you have multiplied trials. Parang mahirap gawin, pero pwede mong gawin. Kaya lang, ang natural tendency natin, pag may bagyo, lalo hinahampas na yung iyong mga dingding, yung iyong pintuan, maninervising ka talaga. Ito pa nga, lulubog. Isipin po ninyo ha, mga fishermen kaya yun. Anong ibig sabihin? Magagaling lumango yun. Pero pati yun nakalimutan nila. Nakalimutan nila, marami na silang pinagdaan ng problema na na-overcome nila. Pero at that time, ano po ang kanilang sabi kay Jesus? Jesus, tingnan niyo po ang sabi nila kay Jesus. Buti sana kung hingi ng tulong. Anong sabi nila po kay Jesus? Pansinin niyo po ang word. Dito po sa my verse 38. Teacher, don't you care if we drown? Minsan ganun, minsan ang word natin sa prayer. Lord, saan ka? Ba't mo pinabayaan? Panginoon, ano ba? Anong kasalanan ko? Lord, don't you care? Lord, di mo ba na, bakit ganun? Pero si Lord po ang nakakatuwa po sa kanya, what Jesus did. Sinagot pa agad sila ni Jesus na sinabi, I care. Ano pong sinabi ni Jesus? Kinonfront agad yung wind. Sabi ni Jesus, please, quiet. Sa ibang translation, be still. Dito sa NIV, quiet, be still. Quiet, be still. And the wind died down and it was completely calm. Ano po ang ginawa ni Jesus? Nirebuke niya muna yung wind. Pagkatapos niyang rebuke yung wind, nirebuke niya rin yung disciples. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Ano ba naman kayo? Why hanggang ngayon takot pa rin kayo? Why? You of little faith. You of little faith. So, ano po ang, bago ako dumako doon sa pinaka-heart ng aking gustong i-share ngayong gabi, una po, kailangan po maisip po natin, change is part of the living. Ang pagbabago, bahagi yan habang buhay ka. May pagbabago talaga. Kung pansinin ho ninyo, o hindi nyo man napapansin, pero pansinin nyo pag-uwi nyo ngayon, ilangin nyo yung mga wrinkles ninyo. So, may pagbabago. Yung buhok. Ako, napansin ko kanina, nag-shower ako, daming buhok na natanggal. Sabi ko po, talagang iba na, nagbabago na. Yung mga pagbabago. Dati-rati, mas madalas ka magkasama. Kinabukasan, babait ka na lang, automatic. Ay, totoo yung sinabi ni Pastor, lahat nagbabago. Nagbago na ako. Hindi ako pwede, ang ugali, intentional po siya. Yung pagtanda, natural po yan. Wala kang dapat gawin, tatanda. Oo, darating at darating po yan. Darating at darating. Naalala ko nung yung isa kong auntie ko, nung minsan ang lungkot-lungkot niya. Sabi ko, auntie, ba't ka malungkot? Kasi sabi niya, anak, naalala ko dati pag nagtututbrush ako, ganun ngayon, ganito na ako magtutbrush. Yun yung mga bahagi ng natural na pagbabago. Pero po yung pag-uugali, dapat po yan intentional. Sinasadya. Parang yun yung sinabi ni Jesus na, let's go to the other side. Sinabi, ayoko na rito, gusto ko magbago na, makaranas naman ng panibago. So yung mga ganun po. Kalagayan sa buhay. Hindi po pwedeng pumunlad ka na lang by tsamba. Hindi po pwede. Pag-aasawa,